Sa halip na magsimula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa sa isang honeymoon, naganap ang hindi inaasahang hakbang, isang annulment ang kanilang isinagawa. Lumipas ang 4 na taon mula noon. Sa paliparan, muli silang nagtagpo. Ang babae ay may dalang kambal, habang ang lalaki lumuhad sa kanyang harapan, nagmamakaawa. Sa kabila ng lahat, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alice. Sa wakas, natapos din ang kanyang 4 na taong paghihintay upang makasama ang lalaking minahal niya ng buong puso. Naroroon sila sa harap ng altar, handang manumpa sa isa't isa na magsisilbing gabay habang buhay. Ngunit nang lingunin niya si Miguel, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ng binata ay hindi may kakaila, ngunit mas kapansin-pansin ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Miguel, mahinang tawag niya, halos bulong ngunit sapat upang marinig ng lalaki. Lumingon ito, at doon niya napansin ang pagigting ng panga nito, tanda ng pinipigilang emosyon. Nang tanungin ng pari si Miguel kung tinatanggap ba niya si Alice bilang kanyang asawa, malamig nitong inalis ang tingin sa kanya at sumagot ng walang emosyon. Opo, tinatanggap ko po. Pagkatapos, hinarap ng pari si Alice at tinanong, ikaw, Alice, tinatanggap mo ba si Miguel Jonas Gustavo bilang iyong tunay na asawa? Mamahalin at pakamamahalin sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng bigat ng malamig na pakikitungo ni Miguel. Alam niyang may itinatago pa ito. Priest's question. Now, malamig na sambit ni Miguel, puno ng hinanakit. Huminga ng malalim si Alice. Pilit niyang isinilid ang ngiti sa kanyang mukha upang hindi mapansin ng pari ang tensyon sa pagitan nila. Sa wakas, sumagot siya, Opo, Father, tinatanggap ko po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, wika ng pari. Humarap siya kay Miguel. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang belo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Dumampi ang labi ni Miguel sa kanyang noo, ngunit bago siya makalayo, mahigpit ngunit maingat siyang hinawakan nito sa braso at bumulong sa kanyang tainga. Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Alice. Ipapalasap ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noon. Kung iniisip mong ito ang simula ng masayang buhay mag-asawa, nagkakamali ka. Ito ang umpisa ng bangungot na ikaw mismo ang lumikha. Napasinghap si Alice, tila biglang nanikip ang kanyang lalamunan sa bawat salitang binitiwan ng lalaki. Hindi niya moari kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ngunit paano kung hindi siya paniwalaan? Habang pumapalakpak at naghihiyawan ang mga bisita, pilit niyang pinakawalan ang isang matamis na ngiti upang itago ang dumadagundong na kaba sa kanyang dibdib. Sa likod ng ngiting iyon, alam niyang ang lalaking minamahal niya ay tila naging isang estranghero, isang taong puno ng galit na hindi niya alam kung paano papawiin. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, umuwi si Alice ng mag-isa. Wala sa tabi niya si Miguel, at hindi niya alam kung nasaan ito. Bigla na lamang itong naglaho. Nang makarating sila sa hotel kung saan gaganapin ang reception, 2 oras lang itong nanatili sa tabi niya. Ngunit nang dumating ang mga kaibigan nito, kasama ang babaeng tunay nitong mahal, hindi na ito bumalik sa kanya. Kinakabahan siya tuwing tinatanong siya ng kanyang lolo kung nasaan ang kanyang asawa. Kaya't pilit niyang tinatakpan ang katotohanan ng mga kasinungalingan, umaasang matatapos ang selebrasyon ng walang gulo. Ngayon, mag-isa siyang nakaupo sa madilim na mansyon, nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng pagod at ang paninikip ng kanyang dibdib. Dapat sana'y honeymoon nila ngayong gabi. Ngunit wala si Miguel sa tabi niya. Alice, kailangan mong matutunang tanggapin ang pakikitungo ni Miguel. Nasaktan mo siya, at hindi kanya kayang suklian ng pagmamahal tulad ng nararamdaman mo para sa kanya, mahinang bulong niya sa sarili. Kasabay nito, pamatak ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang tumayo, mabigat ang bawat hakbang habang umaakyat sa hagdan patungo sa kanilang silid. Pagdating doon, agad niyang hinubad ang kanyang gown at dumiretso sa banyo upang maligo. Matagal siyang nanatili sa ilalim ng shower, pilit pinapakalma ang sarili. Pagkalabas niya ng banyo, habang pinupunasan ang kanyang buhok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot nang makita niyang ang tumatawag ay ang kanyang lolo. Hello.
Bakit po kayo tumawag? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Doktor po ito. Nasa ospital po ang lolo nyo, sagot ng nasa kabilang linya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang natahimik, tila hindi makapaniwala sa narinig. Agad siyang nagtanong kung saang ospital ito dinala, at nang makuha ang sagot, nagmadali siyang magbihis. Paglabas niya ng mansyon, nahirapan siyang makasakay ng taxi dahil nasa loob sila ng isang subdivision. Bitbit ni Miguel ang kanilang sasakyan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi maglakad palabas. Pagdating sa labasan ng subdivision, agad siyang nilapitan ng guard. Mrs. Gustavo, ayos lamang po ba kayo? Magalang na tanong ng guard habang nilapitan siya. Oo, ayos lang ako. Pasensya na, pero maaari mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong ipara ng taxi? Kailangan ko po kasing makarating agad. May emergency, sagot niya, kapansin-pansin ang paghingal dulot ng pagmamadali. Agad namang tumalima ang guard at mabilis na pumara ng taxi. Hindi nagtagal, nakasakay siya at humarurot na ang sasakyan papunta sa ospital. Habang nasa loob, hindi niya mapigilan ang kaba at takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang iniisip ang kalagayan ng kanyang lolo, at tila bawat segundo ay napakabagal. Pagdating niya sa ospital, mabilis siyang tumakbo papunta sa front desk, hindi alintana ang bigat ng kanyang hakbang. Excuse me po, nasaan ang kwarto ni Ginoong Isidro Rimalds? Tanong niya, halos humihingal pa. Tiningnan ng nurse ang record at mahinahong sinabi ang numero ng kwarto. Room 305 po, ma'am, sagot nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagmamadaling tumakbo papunta roon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang doktor at ilang nurse na abala sa pagsubok na i-revive ang kanyang lolo. Nanginginig siya habang nanatiling nakatayo sa pintuan, nagdarasal na sana'y umabot pa siya. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, tumigil ang doktor at malungkot na tumingin sa kanya. Pasensya na po, pumanaw na siya dahil sa atake sa puso, mahinahong pahayag ng doktor. Parang biglang bumagsak ang mundo niya. Lumubog ang kanyang dibdib, nanghina ang kanyang mga tuhod, at napaluhod siya sa sahig. Hindi niya alintana ang mga luhang tuloy-tuloy na bumagsak sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang lolo, umaasang madyay gising pa ito. Isang nurse ang lumapit sa kanya at maingat siyang ainalalayan upang makatayo. Dahan-dahan siyang inilapit sa kama, at doon niya hinayaang bumuhos ang lahat ng kanyang damdamin. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang lolo at mahigpit itong niyakap. Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo po hihintayin niyo ako. Sabi niyo lalaban kayo. Bakit hindi niyo ako hinintay? Mahina niyang bulong, puno ng hinagpis. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pilit niyang isinisiksik sa isipang wala na talaga ang taong nag-alaga sa kanya at naging haligi ng kanyang buhay. Akala ko makakasama pa kita sa kaarawan ko sa susunod na buwan. Akala ko makikita mo pa ang katuparan ng mga pangarap ko, lolo. Paano na ako? Paano na ako kung wala ka? Tanong niya, tila umaasa ng sagot mula sa katahimikan. Ilang minuto siyang nanatili roon, mahigpit na yakap ang katawan ng kanyang lolo. Hanggang sa marahang pumasok muli ang isang nurse. Ma'am, paumanhin po sa abala. Pero kailangan na po nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapalibing. Gusto niyo po bang ipakita o ilibing si Ginoo Rimalds? Maingat na tanong ng nurse. Napatingin siya sa kanyang lolo, tila nag-iisip ng sagot. Ililibing na lang po, malamig ngunit matatag ang kanyang tugon. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, kahit wala na ang kanyang lolo. Hating gabi nang makauwi si Alice sa mansyon. Tahimik ang buong paligid, at wala pa rin si Miguel. Napaupo siya sa sofa, ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Tumingala siya, tila nakikipag-usap sa Diyos, umaasang makahanap ng lakas upang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Panginoon, bakit ganito po ang bigat ng pagsubok na ipinagkaloob ninyo sa amin? Mahina ngunit puno ng lungkot niyang nasambit habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik siyang nakatulala, tila nawawala sa sarili habang nararamdaman ang bigat ng bawat sandali. Sa kalaunan, unti-unti siyang bumigay sa matinding pagod, at hindi na maalayan na nakatulog na siya sa malambot na sofa. Ngunit ang sandaling iyon ng pahinga ay naputol nang marinig niya ang tunog ng makina ng kotse mula sa labas. Agad siyang napabangon,
Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis habang mabilis na tumayo at naglakad patungo sa pintuan, umaasang si Miguel na ang dumating. Ngunit sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Kasama ni Miguel ang isang babae, si Isabela, ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga luha. Ang mukha nito ay maamo, ang tindig ay elegante, at ang taas nito ay higit pa sa kanya. Habang siya'y umaabot lamang sa dibdib ni Miguel, si Isabela naman ay halos kasing taas ng ilong nito. Napatigil si Alice sa kinatatayuan niya, tila napako ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Pinagmasdan niya si Miguel, umaasang makikita siya nito, ngunit ni hindi man lang siya nito nilingon. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok sa mansyon, habang si Isabela ay tahimik na nakasunod dito, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit niya dinala rito si Isabela? Tanong niya sa sarili habang nararamdaman ang kirot na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang anyo. Bago pa man makalayo si Miguel, buong lakas ng loob niyang tinawag ito. Miguel. Mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. Huminto si Miguel at dahan-daang lumingon sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay malamig, walang bahid ng damdamin. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Alice, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bahagyang ngumiti si Isabela bago hinawakan ang braso ni Miguel, tila sinasadya ang kilos upang ipakita kay Alice ang kanilang koneksyon. Dito siya matutulog, malamig na sagot ni Miguel, diretso ang tingin sa kanya. Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alice sa narinig. Hindi niya inakala na aabot sa ganito ang sitwasyon. Alam niyang galit si Miguel sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ipapamukha nito ang relasyon nila ni Isabela sa mismong tahanan nilang mag-asawa. Miguel, asawa mo ako, mahina niyang sabi, pilit na pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ibang babae. Malamig ang naging tugon ni Miguel. Asawa, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin iyan, Alice. Pero tandaan mo rin, hindi mo ako pagmamayari. Wala kang karapatang diktahan kung sinong isasama ko sa bahay na to. Lalong nadurog ang puso ni Alice. Alam niyang hindi madaling magbabago ang nararamdaman ni Miguel. Bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Isabela ang kamay ni Miguel at hinayla ito paakyat ng hagdan. Tara na, mahal. Kailangan mo nang magpahinga, ani Miguel sa malambing na tinig, ngunit may bahagyang kislap ng panunuya sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alice. Ang tono niya ay tila may halong awa at pagkutya, isang bagay na lalong nagpabigat sa dibdib ni Alice. Wala nang nagawa si Alice kundi ang tumayo sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinagmamasdan ang lalaking mahal niya habang papalayo ito kasama ang babaeng pinili nito. Nang tuluyan nang mawala sa kanyang paningin sina Miguel at Isabela, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang sarili, pilit na sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan na dulot ng sakit at pagkabigo. Hanggang kailan ko ba titiisin ang ganito? Mahina niyang tanong sa sarili habang ang puso niya ay tuluyang nadudurog sa sakit. Nanatili siyang nakatayo, tila isang estatwa, pilit nilalabanan ng kirot na unti-unting gumugupo sa kanya. Hindi niya akalain na sa unang gabi ng kanilang kasal, mararanasan niya ang ganitong klaseng pang-aapi mula sa lalaking ipinangako niyang mamahalin habang buhay. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig, yakap ang sarili habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo. Hindi siya dapat sumuko, ngunit paano niya kakayanin ang lahat ng ito kung mismong asawa niya ang nagpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Lumipas ang ilang minuto bago siya tuluyang nakabangon. Nagpasya siyang umakyat sa kwarto nila ni Miguel, umaasang kahit papaano'y nandoon ito. Ngunit nang marating niya ang pintuan, nakita niyang nakasara ito, at hindi lang basta sarado, nakalock mula sa loob. Napakagat siya ng labi upang pigilan ang pag-iyak. Alam niyang nasa loob si Miguel, kasama si Isabela. Hindi niya man marinig ang anumang ingay mula sa loob. Sapat ng masakit ang katotohanang hindi siya ang kasama ng kanyang asawa sa unang gabi ng kanilang kasal, ang gabing dapat ay para sa kanilang honeymoon. Marahan niyang itinukod ang kanyang noo sa pinto, tila inaasam na kahit papaano'y marinig siya nito. Miguel, bakit mo nagagawa ito sa akin? Mahina niyang bulong, ngunit alam niyang hindi niya makukuha ang sagot na nais niyang marinig. Maya-maya pa,
Isang mahina ngunit marahas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang labi. Hindi na niya kinaya. Tuluyan siyang bumigay. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa pinto at bumaba pabalik sa sala. Doon siya naupo sa sofa, pilit na pinipigilan ang sarili na magpakalunod sa sakit. Ako ang pinakasalan, pero iba ang kahonimon ngayong gabi, mahina niyang bulong sa sarili, puno ng hinagpis. At bago niya namalayan, unti-unti siyang nakatulog sa sofa, dala ang bigat ng kanyang damdamin. Kinaumagahan, nagising siya sa sikat ng araw na tumama sa kanyang pisngi. Agad siyang napabangon, ramdam pa rin ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Magandang umaga, Alice. Sana maganda ang tulog mo. Mahina niyang sabi sa sarili, kahit alam niyang kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. Napalingon si Alice nang marinig ang mahinahong boses ni Isabela. Nakasuot ito ng apron, at sa ibabaw ng mesa ay nakahain na ang mga pagkain, mga bagay na dapat siya mismo ang naghanda para kay Miguel. Ngunit sa sobrang pagod, hindi siya nagising ng maaga. Ang kanyang damdamin ay lalong bumigat nang mapansin ang kumikinang na kwintas na suot ni Isabela. Hindi na niya kailangang magtanong kung saan ito nanggaling, alam na niya ang sagot. By the way, plano namin ni Miguel na magkasama buong araw. Sana ayos lang sayo, ani Isabela, ang tono ng kanyang boses ay may halong panunukso. Napakagatlabi si Alice, pilit na nilulunok ang sakit na dulot ng bawat salitang binibitawan ni Isabela. Para bang ang bawat kataga nito ay isang matalim na kutsilyo na tumatama sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Alice at pilit na ngumiti, kahit pakiramdam niya ay parang pinipilit niyang buuin ang sarili. May magagawa ba ako, Isabela, kung nagdesisyon na ang asawa ko na mas gusto kanyang kasama? Nakabit niya kaya sa akin, sagot niya ng may halong pait, ngunit may dignidad. Nagulat siya sa sariling tapang na bigkasin ang mga salitang iyon. Ang ngiti sa labi ni Isabela ay unti-unting nawala, ngunit bago pa ito makapagsalita, isang malamig na tinig ang pumukaw sa kanilang pansin. Good morning. Naghanda ako ng breakfast. Tara, kain na tayo, sabi ni Isabela sa malambing na tono habang inilalapit ang sarili kay Miguel. Tumingin si Alice sa asawa, umaasang makakakita ng kahit kaunting simpatsya, ngunit wala siyang natanggap na anumang reaksyon mula rito. Miguel, dito mo ba talaga balak itira ang babaeng yan? Tanong niya nang may halong hinanakit. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay ang tahimik na pag-upo ni Miguel sa mesa at ang pagtanggap ng plato mula kay Isabela, na hindi man lang siya nilinggan para humingi ng paumanhin. Habang patuloy na nag-aasikaso si Isabela, nanatili si Alice sa isang sulok, pilit na pinipigilan ang namumuong galit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniwas ang tingin at nagdesisyong umakyat sa taas. Pagdating sa kwarto, kinuha niya ang ilang piraso ng damit bago tumungo sa guest room. Ngunit pagkapasok niya, agad niyang napansin ang magulong kama. Nanikip ang kanyang dibdib, at halos mawalan siya ng hininga. Alice, kaya mo to. Magpakatatag ka. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Ikaw ang may karapatan, mahina niyang bulong sa sarili habang pilit na binubuo ang lakas ng loob. Pwede mong kasuhan si Isabela kung hindi siya titigil. Mag-focus ka sa pagpapalibing ng lolo mo, dagdag pa niya, sinusubukang aluin ang sarili. Naglakad siya papunta sa aparador at kumuha ng ilang damit. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa guest room. Doon siya nagkulong ng ilang oras, ayaw niyang bumaba sa sala. Nagpasya siyang bumaba bandang 12:00 ng tanghali. Tahimik ang mansyon, wala sina Miguel at Isabela. Lumabas siya upang tingnan kung naroon ang sasakyan ng asawa, ngunit wala ito. Saan kaya sila pumunta? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa gate. Biglang kumulo ang kanyang tiyan, kaya napahimas siya sa sikmura. Napagpasyahan niyang bumalik sa loob upang maghanda ng makakain. Pagkatapos niyang kumain, agad siyang nagtungo sa ospital upang ayusin ang mga kailangang dokumento para sa pagpapalibing ng kanyang lolo. Habang inaasikaso ang lahat, hindi maiwasang bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong kasama niya ang lolo't lola niya. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong siya'y sanggol pa lamang. Ang kanyang lola't lolo ang nag-aruga sa kanya, ngunit nang siya'y mag-high school, pumanaw ang kanyang lola. Mula noon, ang lolo na lamang niya ang naging gabay at lakas niya. Ngayon, wala na rin ito, at ramdam niya ang bigat ng kawalan. Pagkatapos maasikaso ang lahat, bumalik siya sa mansyon.
Hindi tulad noong unang dating niya na madilim ang buong paligid, ngayon ay maliwanag ito. Biglang lumundag sa tuwa ang kanyang puso sa pag-asang nakauwi na si Miguel at sana, wala na si Isabela. Miguel, tawag ni Alice habang tinig na puno ng pag-asa. Nakaupo si Miguel sa sofa, suot ang kanyang salamin at abala sa pagbabasa ng mga papeles. Sa mesa ay nagkalat ang iba't ibang dokumento, na tila nagpapakita ng kanyang pagiging seryoso sa trabaho. "You're here," dagdag pa niya, ang tinig ay may halong kaba at saya. "Of course, this is my house," malamig na tugon ni Miguel, hindi man lang itinago ang kawalang interes. Saglit lamang siyang tiningnan nito bago muling ibinalik ang atensyon sa mga papeles na hawak nito. "Ipagluluto kita," alok ni Alice, pilit na pinapakita ang kanyang malasakit kahit nararamdaman niyang malamig ang pakikitungo ng asawa. "Hindi na kailangan," maikli ngunit matigas na sagot ni Miguel. Napapikit si Alice upang pigilan ang kanyang sarili na masaktan, ngunit pilit niyang pinanatili ang pagiging magiliw. Lumapit siya kay Miguel, dala ang lakas ng loob na makipag-usap. "Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Responsibilidad kong alagaan ka dahil asawa mo pa rin ako," sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. "You are really taking this marriage seriously, ha? No matter how many times I try to make you understand that you are only my wife on paper, you still won't stop annoying me," malamig na sagot ni Miguel, ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na tumatama sa puso ni Alice. "Pasensya na, Miguel. Titimplahan na lang kita ng kape," mahinang sabi ni Alice, pilit na iniwasan ang anumang argumento. Napabuntong hininga siya habang nasa kusina, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Habang nakatayo roon, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, bakit ba ako nagpapakatanga? Ilang beses na niya akong sinaktan, pero nandito pa rin ako, umaasa. Nagtitimpla nga ako ng kape ngayon para sa lalaking hindi man lang ako matitigan ng maayos. Hay, ang tanga ko talaga minsan, mahinang bulong niya sa sarili bago lumabas ng kusina. "Ito na yung kape mo," sabi niya kay Miguel, ngunit hindi man lang siya nilinggan nito. Napahilig si Alice ng bahagya, ngunit dahil likas siyang mapilit, inilapag niya ang tasa sa mesa. "Kahit hindi mo kailangan, nandyan na yan," dagdag pa niya, pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kasamaang palad, sa kanyang paglapag ng tasa, nadulas ang kanyang kamay at natapon ang kape sa mga papeles ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at mabilis na umatras. Agad niyang dinampot ang tisyo sa mesa, ngunit bago pa niya maayos ang kalat, hinablot ni Miguel ang papel at marahas itong inihagis sa gilid. "Ano bang ginagawa mo?" sigaw ni Miguel, ang boses ay puno ng galit. Napakurap si Alice, hindi alam kung may iyak ba siya o mas mayding sisihin ang sarili. "Aksidente lang yun. Hindi ko sinasadya," mahinang paliwanag ni Alice, ang boses ay nanginginig. Dinampot niya ang tasa na may natitira pang laman at muling nagsalita, "Kape na konti. Pwede ba? Magdahan-dahan ka naman." Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Matapos linisin ang natapong kape, marahan niyang itinabi ang basahan at iniwasan ang tingin kay Miguel. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang malamig at matalim na tingin nito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay tila puno ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makalayo, muling nagsalita si Miguel. Ang boses nito ay malamig ngunit may halong awtoridad. "Saan ka pupunta?" tanong nito, ang mga matay nakatuon sa kanya. Saglit siyang natigilan, nag-aalangan kung ano ang dapat niyang isagot. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sagot. Ang tanging nais niya ay makalayo, kahit saglit lamang, mula sa bigat ng sitwasyon. "Sa kwarto," mahinang sagot ni Alice, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Huwag kang umalis. Hindi pa tayo tapos," mariing tugon ni Miguel. Napapikit si Alice, pilit na pinipigilan ang sarili na magpakita ng galit o hinanakit. Dahan-dahan siyang humarap kay Miguel. Tumayo ito, ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Nang magkalapit sila, bahagya siyang umatras, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang haplos nito sa kanyang baba. Marahan ngunit mariin, itinaas ni Miguel ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. "Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga papeles na yun, Alice?" tanong nito, ang boses ay puno ng hinanakit. Nanatili siyang tahimik, hindi makapagsalita.
Alam niyang anumang sabihin niya ay walang magbabago sa galit ni Miguel. Sa isang iglap, dahil sa kapabayaan mo, nawala lahat ng pinaghirapan ko, dagdag nito, ang tono ay mas matalim. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang itinatago ang sakit. Kahit nais niyang humingi ng tawad, kahit gusto niyang ulitin ito ng paulit-ulit, nanatili siyang tahimik. Ang mga salita ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Anong gagawin mo kung sabihin kong hindi kita gusto rito? Nawala akong pakialam kahit umalis ka na ngayon din, tanong ni Miguel, ang boses ay malamig at puno ng galit. Hindi siya sumagot, hindi rin siya umatras. Alam na niya ang sagot sa tanong na iyon, matagal na niyang alam, ngunit pilit niya itong itinatanggi sa kanyang sarili. Umalis ka na sa harapan ko bago ko tuluyang makalimutan na babae ka, mariing sabi ni Miguel. Tahimik niyang hinayaan na bumagsak ang kamay nito mula sa kanyang baba. Walang salita, tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, at ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat segundo. Pagdating sa kwarto, bumagsak siya sa kama, nakatingala sa kisame habang iniisip ang mga salitang binitiwan ni Miguel. Ang sakit ay hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang puso. Bakit ba ako nagpipilit? Tanong niya sa sarili, ang boses ay puno ng hinanakit. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang luha hanggang sa marinig niya ang tunog ng makina ng kotse sa labas. Napangiti siya ng mapait, mukhang mag-isa na naman akong kakain, mahinang sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Mula roon, kitang-kita niya ang itim na sasakyan ni Miguel na papalayo mula sa mansyon. Hindi niya alam kung saan ito pupunta, ngunit alam niyang hindi siya kasama sa destinasyon nito. Pinilit niyang pigilan ang mga luha bago siya tumungo sa kusina. Kahit walang gana, pilit niyang inihanda ang sariling kumain. Ang bawat tunog ng kubyertos sa plato ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang nararamdaman. Napangiti siya ng mapait habang iniisip ang kawalan ng pagbabago sa kanilang sitwasyon. Walang nagbago. Mula pa noon, sanay na akong mag-isa. Matapos niyang kumain, dahan-dahan siyang nagtungo sa sala. Tahimik niyang sinimulan ang paglilinis ng mga kalat na iniwan ni Miguel. Ang bawat galaw niya ay maingat, tila ayaw niyang makalikha ng ingay na maaaring makapagpagalit pa sa kanya. Kape na naman. Pwede bang maghinay-hinay ka? Mahinang bulong ni Alice sa sarili habang pinupunasan ang natapong kape. Malalim siyang huminga, pilit na pinapakalma ang sarili. Matapos linisin ang mesa, maingat niyang itinabi ang basahan. Pinilit niyang huwag tumingin kay Miguel. Alam niyang ang malamig nitong tingin ay magpapabigat lamang sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit bago pa man siya makalayo, muli na namang nagsalita si Miguel. Saan ka pupunta? Tanong nito, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Napahinto siya, nag-alinlangan kung sisigot. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung saan siya pupunta. Ang nais lamang niya ay makalayo, kahit saglit lamang, mula sa bigat ng kanilang sitwasyon. Sa kwarto, maikli niyang sagot, malamig ang boses ngunit puno ng pagsuko. Hindi pa tayo tapos, mariing sabi ni Miguel. Napapikit si Alice, pilit na nilulunok ang sakit na nararamdaman. Dahan-dahan siyang humarap kay Miguel. Tumayo ito, ang bawat hakbang nito papalapit sa kanya ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Nang magkalapit sila, bahagya siyang umatras, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang marahan ngunit mariing haplos nito sa kanyang baba. Itinaas ni Miguel ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Alam mo bang ilang gabi kong pinagpuyatan ang mga papeles na yun, Alice? Tanong nito, ang boses ay puno ng hinanakit. Nanatili siyang tahimik, hindi siya makapagsalita. Alam niyang anumang sabihin niya ay hindi magpapabawas sa galit ni Miguel. Sa isang iglap, dahil sa kapabayaan mo, nawala lahat ng pinaghirapan ko, dagdag nito, ang tono ay mas matalim. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang itinatago ang sakit. Kahit nais niyang humingi ng tawad, kahit gusto niyang ulitin ito ng paulit-ulit, nanatili siyang tahimik. Ang mga salita ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Anong gagawin mo kung sabihin kong hindi kita gusto rito? Nawala akong pakialam kahit umalis ka na ngayon din, tanong ni Miguel. Ang boses ay malamig at puno ng galit. Hindi siya sumagot, hindi rin siya umatras. Alam na niya ang sagot sa tanong na iyon, matagal na niyang alam, ngunit pilit niyang itinatanggi sa kanyang sarili.
Umalis ka na sa harapan ko bago ko tuluyang makalimutan na babae ka, mariing sabi ni Miguel. Hinayaan niyang bumagsak ang kamay nito mula sa kanyang baba. Walang salita, tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, at ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat segundo. Pagdating sa kwarto, bumagsak siya sa kama, nakatingala sa kisame habang iniisip ang mga salitang binitiwan ni Miguel. Ang sakit ay hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang puso. Bakit ba ako nagpipilit? Tanong niya sa sarili, ang boses ay puno ng hinanakit. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang luha hanggang sa marinig niya ang tunog ng makina ng kotse sa labas. Napangiti siya ng mapait, mukhang mag-isa na naman akong kakain, mahinang sabi niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Mula roon, kitang-kita niya ang itim na sasakyan ni Miguel na papalayo mula sa mansyon. Hindi niya alam kung saan ito pupunta, ngunit alam niyang hindi siya kasama sa destinasyon nito. Pinilit niyang pigilan ang mga luha bago siya tumungo sa kusina. Kahit walang gana, pinilit niyang kumain. Ang bawat tunog ng kubyertos sa plato ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang nararamdaman. Napangiti siya ng mapait habang iniisip ang kawalan ng pagbabago sa kanilang sitwasyon. Walang nagbago. Sa bawat araw na lumilipas, tila nakagapos ako sa pagiging mag-isa. Pagkatapos niyang kumain, maingat siyang nagtungo sa sala upang linisin ang mga kalat na naiwan ni Miguel. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, tila ayaw niyang makalikha ng ingay na maaaring makagambala. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Sa kanyang paglingon, bumungad si Miguel, at hindi siya nag-iisa. Kasama nito si Isabela, at sa paraan ng pagkakapulupot ng braso ng babae sa bewang ni Miguel, kitang-kita ang matinding pag-aangkin nito. Bahagyang nakabukas ang ilang butones ng polo ni Miguel, at ang anyo nito ay tila nagpapakita ng kawalang pakialam sa paligid. Napayuko si Alice, tila nawala ang lakas sa kanyang mga kamay. Hindi niya namalayang nabitiwan na niya ang hawak na basahan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Miguel, isang iglap lamang iyon, ngunit sapat upang palakasin ang pintig ng kanyang puso. Ngunit tulad ng dati, malamig at walang emosyon ang mukha ng lalaki. Ilang segundo ang lumipas bago muling ibinaling ni Miguel ang tingin kay Isabela. Sa puntong iyon, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela habang hinapit nito ang batok ni Miguel at mariing hinalikan ito sa harapan niya, madiin, mapang-angkin, at puno ng pagnanasa. Napahigpit ang kuyom ni Alice sa kanyang mga palad. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit ilang beses na siyang sinaktan at binaliwala ni Miguel, mas masakit pa rin palang makita itong may kasamang iba. Saglit na tumingin si Miguel sa kanya, ngunit imbes na bumitaw, mas hinigpitan pa nito ang hawak kay Isabela. Bakit ko pa ba ito tinitignan? Mahinang bulong niya sa sarili. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umalis, ngunit tila nakapako ang kanyang mga paa sa sahig. Si Isabela ang unang bumitaw sa halik, ngumiti ng may panunukso, at nilaro ang mga daliri kay Miguel. Oh, may audience pala tayo, aniya ni Isabela, puno ng panunuya. Ang kanyang malanding tawa ay tila isang matalim na kutsilyo na tumagos sa puso ni Alice. Muling hinapit ni Isabela si Miguel, at mabilis na umakyat ang dalawa sa hagdan. Hindi magawang alisin ni Alice sa kanyang isipan ang nangyari. Nang siya'y bumalik sa kanyang silid, bumagsak siya sa kama, mahigpit na niyayakap ang sarili. Sa unang pagkakataon, hindi lang sakit ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Kinabukasan, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata, halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga eksena kagabi, ang mga halik, ang mga haplos, at ang mga ungol. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang katawan. Pagkalabas niya ng kwarto, natigilan siya nang marinig ang mahihinang pag-uusap mula sa ibaba. Maingat siyang bumaba sa hagdan. Sa sala, naabutan niya si Miguel na nakaupo sa sofa, mukhang bagong ligo, suot ang puting polo na bahagyang nakabukas sa bandang dibdib. Sa tabi nito si Isabela, nakasandal sa balikat ni Miguel. Nakasuot lamang ito ng oversized na polo. Nang magtama ang kanilang mga mata, matalim ang tingin na ibinigay ni Isabela sa kanya, na tila sinasabing, wala kang lugar dito. Fix yourself, Alice. Mamaya darating si Lola. Kung gusto mong magsumbong, gawin mo. Hindi kita pipigilan.
Baka sa ganong paraan, mas mapadali pa ang annulment papers natin. Napalunok siya nang marinig ang salitang, annulment papers. Iyon ang isa sa mga bagay na pinakakinatatakutan niya. Pilit nga siyang ngumiti at iniba na lamang ang usapan. Ah, ganun ba? Sige, magluluto lang ako ng almusal natin. Sagot na nga lamang niya. Hindi na nga niya hinintay kung may sasabihin pa si Miguel. Mabilis siyang naglakad papunta sa kusina. Ngunit pagdating doon, napahawak siya sa lamesa. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kawawa ka naman, tila nang aasar pa saad ni Isabela. Napalingon siya nang marinig ang pamilyar na boses. Naroon si Isabela, nakangisi at nakataas ang isang kilay. Asawa ka lang sa papel, pero ako ang hinihiga niya. Kailan ka ba susuko, Alice, ha? Dugtong pa ni Isabela. Huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang tindig, at pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Wala ka nang pakialam doon, malamig nga niyang sagot. Ngunit hindi natinag si Isabela. Sa halip, mas lalong lumalim ang ngisi nito. Meron akong pakialam. Kung hindi dahil sa lola ni Miguel at sa lolo mo, hindi naman talaga kayo kakasal. Kasunduan lang ng matatanda ang lahat ng to, pero nadamay ang relasyon naming dalawa. Ako ang una, at ako rin ang huli, Alice. Natawa na nga lamang siya. Ikaw nga ang una, Isabela, pero ako ang magiging huli, saad ni Alice. Nagngit-ngit naman sa galit si Isabela sa narinig. Bigla itong sumugod kay Alice at itinulak siya. Bago pa man siya makabawi, dinampot ni Isabela ang pitsyel sa mesa at ibinuhos ang malamig na tubig sa sarili. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi nito bago biglang sumigaw. Tama na, Alice. Ayoko na. Ginulo pa nga nito ang buhok para magmukhang kaawa-awa. Agad na dumating si Miguel. Napabalikwas ito sa nakita at agad na lumapit kay Isabela. Baka sa mukha nito ang matinding galit. Ano na naman ba? Tanong nito. Nanatiling tahimik na lamang si Alice habang pinagmamasdan si Isabela na kunwaring nanginginig sa ginaw at nagpapanggap na kaawa-awa. Wala akong ginawa, kalmadong sagot na nga lamang niya. Wala, tinulak mo nga ako, oh. Tapos binuhusan mo pa ako ng tubig. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Singit ni Isabela. Naningkit ang mga mata ni Alice. Alam niyang drama lang ito ni Isabela, pero alam din niyang hindi siya paniniwalaan ni Miguel. Ikaw ang nagtapon ng tubig sa sarili mo, sagot niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, hinawakan na nga lamang siya ni Miguel. Magpapalit na ako ng damit, tapos magluluto ako, saad na nga lamang ni Alice. Nang marating niya ang guest room, agad siyang nagpalit ng damit at bumalik din sa sala. Ngunit wala na roon ang dalawa. Narinig niya ang tunog ng makina ng kotse. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Umalis na naman si Miguel, at gaya ng dati, wala siyang ideya kung kailan ito babalik. Pumunta na nga lamang siya sa kusina at nagluto ng simpleng almusal. Matapos siyang kumain, nagsimula na nga siyang maglinis ng mansyon. Abala nga siya sa pagpupunas ng mesa nang biglang marinig ang doorbell. Agad siyang nagmamadaling lumabas. Pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang isang mamahaling van. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang matikas na babae na, kahit may edad na, ay halatang pinanatili ang pagiging elegante. Si Catalina Esperanza, walang iba kundi ang lola ni Miguel. Magandang umaga po, Catalina, bati niya. Ngumiti ang matanda at marahang hinawakan ang kamay niya. Alice, ha, hindi mo kailangan tawagin akong Catalina. Lola na lang. Bahagyang napangiti si Alice at tumango. Pasok po kayo, Lola. Pinapasok niya ang matanda at napansin ang paraan ng pag-ikot ng tingin nito sa buong lugar, parang sinusuri kung maayos ang lahat. Nang makarating sila sa sala, muling nagsalita ang matanda. Nasaan nga pala si Miguel? Sisigat na sana si Alice nang marinig nilang mabigat na yapak ng paa na galing kay Miguel. Lola, saad nga ni Alonzo. Lumapit ito at nawaran ng halik sa pisngi ang matanda. Tiningnan siya ni Catalina Esperanza bago bahagyang humirap. Aba, saan ka galing? Kanina pa ako dumating. Ay ho, pagbibiro nga ng matanda. Napakamot na nga lamang si Alonzo sa batok. May inayos lang po ako saglit. Pinagmasdan sila ng matanda bago ngumiti at marahang tinapak ang kamay ni Alice. Halika, umupo tayo. Nang makaupo silang tatlo sa sala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda. Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayong dalawa. Maayos ba ang pagsasama nyo bilang mag-asawa? Napasinghap si Alice.
Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito kaya napatingin siya kay Alonzo. Nagulat nga siya nang biglang umakbay ito sa kanya. Siyempre naman po, Lola, maayos na maayos po, masiglang tugon na nga lamang ng lalaki. Napatingin si Alice sa braso nitong nakapulupot sa balikat niya. Parang wala lang nangyari kanina. Mabuti kung ganun, tumango ang matanda bago lumabas ang pilyang ngiti sa labi. Pero, Apo, alam mo naman na matagal ko nang hiling yan, di ba? Haha, Lola, huwag mong sabihin na gusto mo na ng apo, sagot ni Alonzo na may halong biro. Siyempre naman. Ano pa bang hinihintay nyo? Tanong nga ng Catalina. Namula si Alice sa sinabi ng matanda. Hindi nga ito makasagot, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, mas hinigpitan ni Alonzo ang akbay sa kanya at may mapanuksong ngiti sa labi. Ah, sige po, Lola. Baka sa susunod na bisita nyo po, may magandang balita na kami sa inyo, sagot ni Alonzo. Mas lalong lumakas ang pintig ng puso ni Alice. Gusto niyang kontrahin si Alonzo, pero nasa harapan nga nila si Catalina Esperanza. Kaya sa halip na magprotesta, nanatili na nga lamang siyang tahimik, ramdam ang init ng kanyang mukha habang napapaisip kung anong naglalaro sa isip ng kanyang asawa. Napangiti ng husto si Catalina Esperanza sa sagot ni Alonzo. Halata sa kanyang mga mata ang excitement sa ideya ng pagkakaroon ng apo. Nako, mabuti naman kung ganun. Alam nyo, wala na akong ibang mahihiling pa kundi makita kayong dalawa na bumuo ng sarili nyong pamilya. Natahimik na nga lamang si Alice, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya inasahan na sasakyan nito ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Napalunok na nga lamang siya at hindi maiwasang mapatingin sa lalaking katabi. Si Alonzo naman ay mukhang enjoy sa pagkailang niya. Ah, Lola, baka masyado pang maaga para pag-usapan yan, sagot ni Alice na may halong kaba. Maaga? Nako, iya, wala nang maaga ngayon. Lalo na't nagkakaedad na kayo, kaya bumuo na kayo mamayang gabi. Napangangan na nga lamang si Alice sa dirdiretsong saad ng matanda. Lola, hayaan mo na muna si Alice. Nahihiya lang yan, sabi ni Alonzo na may halong tawa. Natawa na nga lamang si Catalina bago hinawakan ang kamay ni Alice. Iya, wala ka dapat ikahiya. Normal lang naman na pag-usapan natin to. Pero tandaan mo, ang isang magandang pamilya nagsisimula sa magandang samahan. At habang maaga pa, siguraduhin mo ang hawak mo sa leeg ang apo ko. Mahirap yan paamuhin. Natawa na nga lamang si Alonzo, habang si Alice naman hindi alam kung matutuwa ba siya o kilabutan sa tuwa. Lola, parang ako pa ang masama dito. Ah, saad pa nga ni Alonzo. Siyempre naman, kilala kita. Hindi ko hinayaan na lumaki kang spoiled kung hindi kita kilala ng lubos, sagot ng Catalina. Napaigtad na nga lamang si Alice nang biglang pisilin ni Alonzo ang kanyang bewang, sapat lang para hindi iyon mapansin ng matanda. Ah, sige, Lola. Hindi na kita bibiguin, sabi ni Alonzo na may kasamang ngiti. Lalong nag-init ang pisngi ni Alice. Hindi niya alam kung anong iniisip ni Alonzo. Ah, Lola. Gusto niyo po ba ng tsaa? Tanong ni Alice na pilit iniiwas ang usapan. Sige, iya, sagot ng Catalina. Agad na tumayo si Alice at naglakad papunta sa kusina, pilit na pinapakalma ang sarili. Mga ilang minuto pa, muli siyang bumalik sa sala at binigay sa matanda ang tsaa. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa nagpaalam na nga si Alonzo, napapasok nga sa opisina, kaya silang dalawa na nga lamang ang naiwan. Ang sarap ng timpla mo. Iya. Siguradong laging ganado si Alonzo sa bahay kapag ganito kasarap ang inihain mo, saad nga ng Catalina. Salamat po, Lola. Natutuwa po ako na nagustuhan ninyo, sagot ni Alice. Oo nga pala, Iya, may gusto sana akong itanong sayo. Ano po yun, Lola? Tanong ni Alice. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at marahang pinisil. Tungkol to sa iyong lolo. Nanlaki ang mga mata ni Alice. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto ko sana siyang makita. Hindi kasi naging maayos ang usapan naming dalawa nung araw ng kasal nyo. Kamusta na siya? Baka pwede mo akong samahan sa kanya minsan. Napalunok na nga lamang si Alice. Biglang bumigat nga ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa matanda na wala na ang kanyang lolo, at sa susunod na araw ang libing nito. Lola, saad nga ni Alice. Napansin ni Catalina Esperanza ang biglang pagbagsak ng tono ng boses niya. Bakit, Iya?
May nangyari ba? Tanong ng Catalina. Napakagatlabi na nga lamang si Alice. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Natatakot siyang baka atakihin din sa puso ang matanda kapag nalaman ito. Napayuko siya at mahigpit na hinawakan ang leleyan ng kanyang damit. Lola. Si Lolo. Pumanaw na po, sabi ni Alice. Saglit ang katahimikan na bumalat sa pagitan nila. Kitang-kita niya kung paano nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Napakurap si Catalina Esperanza, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sinabi mo? Iya, tanong ng Catalina. Pumanaw na po siya, Lola. Inatake siya sa puso dahil na rin po sa katandaan, sagot ni Alice. Halos hindi gumalaw ang Catalina. Nakatingin lang ito sa kawalan, tila iniisip kung paano yun nangyari nang hindi niya namamalayan. Hindi maaari. Kagabi lang iniisip kong tawagan siya. Akala ko magkikita pa kami. Nanginginig ang kamay ng matanda habang marahang tinakpan ang kanyang bibig. Napansin ni Alice ang pagluha nito. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit ngayon ko lang to nalaman? Tanong ng Catalina, habang lalong bumigat ang pakiramdam ni Alice. Napayuko siya, pakiramdam niya ay kasalanan niya. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Natakot po ako na baka mahirapan kayong tanggapin. At, nakalimutan ko rin po, paliwanag ni Alice. Dahan-daang umiling si Catalina Esperanza, pilit pinipigil ang paghikbi. Bakit siya pumanaw nang wala ako sa tabi niya? Iya, mahalaga sa akin ang lolo mo. Hindi nga niya napigilan ang paghagulgol. Pasensya na po, Lola. Madalas niya po kayong banggitin. Lagi po niyang sinasabi na isa kayo sa pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, mahalaga rin po kayo sa kanya, sagot ni Alice. Lalong bumagsak ang luha ni Catalina Esperanza. Maya-maya pa, pinahid nga niya ang kanyang luha at pilit ngumiti. Salamat, Iya. Salamat sa pagsabi sa akin, sabi ng Catalina. Napangiti si Alice, kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi madaling kalimutan ng isang taong naging bahagi ng buhay mo sa mahabang panahon. Nagtagal pa nga sila sa sala, tahimik na nagluluksa, hanggang sa tuluyan nang bumalik ang matanda sa kanyang sasakyan, dala ang bigat ng balitang kanyang natanggap. Nang isara ni Alice ang pinto, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihina. Napabuntong hininga nga lamang siya at napagdesisyonang pumunta sa guest room upang magpahinga, umaasa nga siyang kahit paano ay mababawasan ang sakit na dinadala niya. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Alice mula sa maikling pagkakaidlip. Bumangon siya mula sa kama at lumabas ng kwarto. Ngunit natigilan siya nang makita si Alonzo sa sala, may hawak na malita habang inaayos ang mga gamit nito. Agad siyang lumapit. Saan ka pupunta? Tanong niya. Hindi kaagad sumagot si Alonzo, patuloy lang sa pag-aayos ng kanyang bag. Napansin ni Alice ang seryosong ekspresyon nito, kaya lalo siyang kinabahan. Alonzo, aalis ka? Tanong niya. Bumantong hininga ang lalaki bago siya nilingon. May business trip ako sa Baguio. Nanatiling nakatitig lamang si Alice sa kanya, hindi makapaniwala sa biglaang balita. Business trip? Kailan mo ba balak sabihin sa akin yan? Ngayon ko nga sinasabi, di ba? Hindi pa ako nakakaalis, sagot ni Alonzo. Napaismed si Alice. Akala ko kung ano na. Bigla na lang kasing may dalang malita. Tumaas ang kilay ni Alonzo, halatang hindi natuwa sa sinabi niya. Ano bang iniisip mo? Na maglalayas ako sa sarili kong pamamahay. Hindi siya kaagad nakasagot. Medyo awkward nga niyang hinawakan ang leleyan ng kanyang damit bago tumingin sa malita nito. Pasensya na. Kailan ka babalik? 2 linggo, sagot ng lalaki. Napalunok siya. 2 linggo. Pakiramdam niya ay ang tagal na nga nito. Mami-miss kita, Alonzo. Hindi ito sumagot. Tahimik lang nitong tinapos ang pag-aayos ng gamit hanggang sa tuluyan na nga siyang tinalikuran at lumabas ng mansyon. Sinundan niya ito ng tingin habang naglalakad patungo sa sasakyan. Alonzo. Mahina niyang tawag, ngunit hindi siya nito nilingon. Nang tuluyan nang makapasok si Alonzo sa kotse, pinaandar nga ito. Napabuntong hininga siya. Wala man lang goodbye kiss, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kotse hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ang 2 linggong hindi nakikita si Alonzo. Ilang minuto siyang nakatayo roon, umaasang babalik ito at hindi matutuloy sa Baguio. Ngunit nang mapagod sa paghihintay,
Pumasok na siya sa loob ng mansion. Buong oras siyang nakatulala sa kisame, iniisip pa rin si Alonzo. Naputol lamang ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa side table at tiningnan ang notification. Sa Instagram, nakatag siya sa isang post. Pagkabukas niya ng app, nabitawan niya ang cellphone dahil sa gulat. Ano to? Nanginginig ang kamay niyang muling kinuha ang cellphone. Sa screen, kitang-kita ang isang larawan, si Alonzo at si Isabela na magkasama sa loob ng eroplano hanggang sa paglapag sa Baguio. Dahan-dahan nang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Business trip. Pero ibang trabaho pala ang inasikaso mo, Alonzo, mahina niyang bulong. Nanginginig nga ang boses. Pakiramdam niya ay parang gusto na lang niyang sumuko, ngunit naalala niya ang hiling ni Catalina Esperanza. Napahawak siya sa tiyan niya at napapikit. Baka ang pagkakaroon ng anak kay Alonzo ang siyang daan para masalba ko ang kasal naming dalawa. Lumipas ang 2 linggo, at walang araw na hindi nakakatanggap si Alonzo ng text message, email, o larawan mula kay Alice. Sa bawat mensaheng ipinapadala nito, pakiramdam niya ay unti-unting may kung anong lumuluwag sa loob niya. Minsan, nahuhuli niya ang sariling matagal na nakatitig sa mga larawan nito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napapangiti siya. Isang boses ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Alonzo, can you hear me? Agad niyang ibinaba ang cellphone at malamig na ibinaling ang tingin kay Isabela, na ngayoy nakaupo sa tabi niya. Totoo, may business trip siya, ngunit nagulat na lamang siya nang sumama pala ito sa ama nito. Natauhan siya sa kumpanya. Nasa eroplano na sila at malapit nang lumapag. Alonzo, lagi ka na lang ganyan. Kahit noong nasa Baguio tayo, laging nasa cellphone mo ang atensyon mo. Ano ba talagang meron dyan? Tanong nga ni Isabela. Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi titigil si Isabela, pero wala siyang interes na ipaliwanag ang anumang hindi nito kailangang malaman. Alam kong may something dyan, saad pa nga ni Isabela bilang pahabol. Pinilig lang niya ang ulo at muling itinoon ang tingin sa labas ng bintana. Mas pinili niyang huwag patulan ito. Ilang sandali pa, dumaan ang flight attendant upang ipaalam na malapit na silang lumapag. Inayos niya ang seatbelt at saka muling narinig ang boses ni Isabela. Si Alice ba? Seryosong tanong ng babae. Napahinto siya. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, at kahit hindi siya sumagot, tila nakuha na nito ang kasagutan. Tama ako, di ba? Sa halip na sumagot, tumikim siya at bumaling muli sa bintana. Narinig niya ang mahinang tawa ni Isabela. Well, at least now I know kung bakit parang hindi ka na interesado na pag-usapan kung paano mo magagantihan si Alice sa kasalanan ng lolo niya. Nagtaas siya ng kilay. Ano bang sinasabi mo? Umiling si Isabela at bahagyang lumapit. Alam mo, Alonzo, noon pa man, hindi mo ako tinignan ng ganyan. Pero ang asawa mong yan, mukhang kaya niyang pasunurin ka sa isang tingin lang. Hindi siya nag-react. Alam niyang may punto ito, pero hindi niya kailangang kumpirmahin iyon. Nang lumapag ang eroplano, mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at hindi na lumingon pa kay Isabela. Tinawag siya nito ng ilang beses, pero hindi niya ito pinansin. Pagsakay niya sa taxi, dumiretso siya sa mansion. Ilang oras ang lumipas bago siya nakarating. Pagkapasok niya, tahimik niyang isinara ang pinto at tinungo ang sala. Doon niya naabutan si Alice, mahimbing na natutulog sa sofa, hawak sa dibdib ang isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Napahinto siya. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, pinagmamasdan ito. Para bang may kung anong hindi maipaliwanag na init ang lumukob sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, pero sa loob ng 2 linggong hindi niya ito nakita, may kung anong kulang sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na kinuha ang librong hawak nito. Ngunit bago pa niya tuluyang mailapag iyon sa gilid, biglang gumalaw si Alice at dahan-daang damilat. Alonzo, napakurap siya, hindi inaasahang mahuhuli siyang nakatitig. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Bakit ka natutulog dito? Hindi ba dapat nasa kwarto ka? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Alice, halatang antok pa. Nagbabasa lang ako. Tapos hindi ko na maalayan na nakatulog na pala ako. Tiningnan niya ang libro at inilapag iyon sa lamesa. Tungkol pala sa pag-aalaga ng baby. Biglang namula si Alice at napayuko. Wala lang. Naisip ko lang basahin. Hindi na siya nagtanong pa. Umupo siya sa tabi nito,
at sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik. Hanggang sa maramdaman niyang biglang yamakap si Alice sa kanya. Nagulat siya. Miss na kita, Alonzo, saad nito. Para siyang natulala. Ang mga kamay niya, na dapat ay itutulak ito palayo, ay dahan-daang bumalat sa katawan nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang maramdaman, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya itinanggi sa sarili, oo, na-miss din niya ito. Mahigpit niyang niyakap si Alice, para bang sa yakap na iyon, lahat ng hindi niya kayang sabihin ay naiparating na. Maya-maya, bahagyang gumalaw si Alice at lumayo ng kaunti upang tingnan siya sa mata. Alonzo, okay ka lang. Hindi siya kaagad sumagot. Pinagmasdan niya ito, ang malambot na mga mata, ang bahagyang namumulang pisngi, at ang mapupulang labi na kahit kailan ay hindi nagsawa sa pagbibigay ng ngiti sa kanya. Tumayo siya at tumingin kay Alice. Magbihis ka. Lalabas tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Tanong nito. Dinner. Gusto kitang isama sa isang lugar, sagot niya. Dinner. Gusto kitang isama sa isang lugar, sabi ni Alonzo. Napakislat si Alice sa sinabi nito. Hindi siya sanay sa mga biglaang imbitasyon ni Alonzo, lalo na't madalas itong malamig at tahimik. Sige, magpapalit lang ako, sagot ni Alice. Ngumiti si Alonzo ng bahagya bago tinungo ang kanyang kwarto upang maghanda rin. Lumipas ang ilang oras, at nakatayo siya sa tabi ng sofa, hinihintay si Alice. Narinig niya ang mahihinang yabag mula sa hagdan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang pababa na ito, suot ang isang eleganteng emerald green dress. Hindi ito masyadong mahaba o maiksi, sakto lang para bigyang diin ang mahaba nitong mga binti. Off-shoulder ang disenyo at hapit sa katawan. Hindi niya alam kung bakit napako ang tingin niya rito. Bihira niyang makita itong ganito kaayos. Ang silver heels na suot nito ay bahagyang kumikinang, at ang pearl earrings nitong maliit pero kapansin-pansin ay bumagay sa manipis na bracelet sa pulso. Ang buhok nito ay malayang nakalugay, pero may ilang hiblang iniipit ng silver hairpin. Pagdating nito sa huling hakbang, saglit silang nagkatitigan. Agad niyang ibinalik ang tingin sa relo at malamig na nagsalita. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa pinto at pinagbuksan si Alice ng pinto ng kotse. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant, tahimik na naupo si Alonzo sa kanyang upuan, kasunod si Alice. Kaunti lamang ang tao sa paligid. Karamihan ay mga magkasintahan na tila walang ibang mundo kundi ang isa't isa. Hindi niya maintindihan kung bakit niya napiling dalhin si Alice. Habang naghihintay ng pagkain, wala siyang imik. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang abala si Alice sa pagmamasid sa paligid, tila nasisiyahan sa ambience ng lugar. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magsalita o hayaan na lang ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya, isang ingay ang pumuno sa restaurant. Nilinggan niya ang pinagmulan ng sigawan at palakpakan. Isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang babae, hawak ang isang engagement ring. Nagsimula nang tumugtog ang violin sa background, at agad niyang nakilala ang kanta, Perfect, ni Ed Sheeran. Napansin niyang biglang sumigla si Alice sa kanyang tabi. Mula sa kanyang paningin, nakita niyang sinundot siya nito sa braso, ngunit hindi siya agad tumingin. Ang sweet nila. Ang saya kaya na may nagpo-propose sa harap mo. Ang romantic, saad pa ni Alice. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa magkasintahan, pinapanood kung paano tinanggap ng babae ang alok ng kasal. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may kung anong kumislot. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon, inggit ba, saya para sa ibang tao, o isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Muli siyang tinapak ni Alice. Ano? Hindi ka ba natutuwa? Ang ganda kaya ng moment nila. Sa wakas, binaling niya ang tingin kay Alice na nakangiti. Napabuntong hininga siya bago umiling. Ikaw lang naman ang mukhang natutuwa rito, sagot niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Alice sa sagot niya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Grabe ka naman. Hindi ka man lang naantig, tanong ni Alice. Imbes na sagutin ito, ibinalik niya ang tingin sa kanyang pinggan at inabot ang baso ng tubig. Alam niyang may punto si Alice. Normal lang na matuwa sa ganitong klaseng sandali. Pero para sa kanya, hindi iyon ganoon ka-simple. Habang ang iba ay nagdiriwang sa pagmamahal, siya ay nananatiling tahimik, hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Habang patuloy ang palakpakan at sigawan ng ibang mga bisita sa restaurant,
nanatili lang si Alonzo sa kanyang kinauupuan, hindi makasabay sa emosyon ng paligid. Napabuntong hininga siya at muling uminom ng tubig. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang nakatitig pa rin sa kanya si Alice. Para bang hinihintay na may gawin siya o kahit papaano ay mag-react ng maayos. Wala ka talagang emosyon, no? Tanong ni Alice. Hindi niya ito sinagot. Maya-maya, dumating na nga ang kanilang pagkain. Tahimik niyang kinuha ang kubyertos at sinimulang kainin ang steak sa harap niya. Ikaw kaya, Alonzo, paano ka magpo-propose? Tanong ni Alice, na ikinapahinto ng lalaki. Saglit niyang ibinaba ang kubyertos at itinaas ang tingin kay Alice na ngayon ay nakasandal sa upuan at nakangiti ng pilyo. Bakit ko naman iisipin yan? Sagot ni Alonzo. Kasi, parang ang boring mong mag-propose, tugon ni Alice. Feeling ko, business-like lang. Yung tipong, Alice, pakasalan mo ako. Magandang investment. Totoo, ganun. Nagtaas siya ng kilay. At paano mo naman nasabi na ganyan ang sasabihin ko? Tanong ni Alonzo. Humadyak-jak si Alice at saka muling kumuha ng pagkain. Ewan, basta, parang ang tigas mo kasi, para bang hindi ka marunong maging romantic. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung matatawa o may inis sa sinabi nito. Pero sa halip na patulan, nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naging mas magaan ang atmosfera sa pagitan nila. Kahit na may ilang bagay siyang hindi kayang sabihin ng direkta, may isang bagay siyang napagtanto, sa kabila ng lahat, gusto niyang makasama si Alice sa hapunang iyon. At sa unang pagkakataon, kahit hindi halata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang makauwi sila, hindi na napigilan ni Alonzo ang sarili. Pagkasara pa lang ng pinto, agad niyang hinayla si Alice palapit at mahigpit na isinandal sa pader. Hindi na niya hinintay pang magsalita ito. Hinagkan niya ang malambot nitong labi, madiin, mainit, at puno ng pag-aangkin. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, pero hindi ito tumutol. Bagkus, naramdaman niyang gumanti ito sa halik niya, masuyo ngunit may halong panggigigil. Napakapit si Alice sa balikat niya, humihingal, sabay sabing, Alonzo, mabigat ka. Mahinang sabi nito, pero hindi siya natinag. Sa halip, inilapat niya ang noo sa noon nito, pinagmamasdan ang mapupulang labi at ang mga matang nalulunod sa init ng sandali. At anong gusto mong gawin ko, ha? Bulong niya, bahagyang hinihila ang buhok nito para lalong mapaangat ang mukha. Gusto mong pakawalan kita. Hindi ito umimik, pero ang mahinang pagtango nito ay sapat na para tuluyan siyang bumigay. Agad niyang isinubsob ang mukha sa leeg nito, hinagkan iyon ng mariin habang ang kamay niya ay gumagapang pababa sa bewang, masuyong hinahaplos ang bawat kurbada. Alonzo, daing nito, at lalo siyang nag-init sa tunog ng pangalan niya sa labi nito. Dahan-dahan niyang hinayla ito papunta sa sofa, pinaupo habang nakapatong siya sa ibabaw. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito, tinitigan ang bawat sulok ng mukhang hindi na niya kayang mawala pa sa buhay niya. Sabihin mo sa akin, Alice, mahinang bulong niya, pinagdikit ang kanilang mga noo. Gusto mo ba to? Oo, sabay tango ng sinsero ni Alice. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Muli niyang inangkin ang labi nito, mas mapusok, mas marahas. Sa gabing ito, hindi na niya itatanggi. Hindi lang init ang dahilan kung bakit siya naririto. Hindi lang pagnanasa. Ito ay dahil kay Alice at sa nararamdaman niya para rito, isang damdaming matagal na niyang tinatakasan dahil sa kagustuhang maghayganti sa kasalanang hindi naman si Alice ang dapat na nagbabayad. Sa pagitan ng kanilang halikan, dahan-dahan niyang binuksan ang butones ng kanyang damit, habang ang mga daliri ni Alice ay gumapang sa batok niya, hinahatak siya palapit. Dahan-dahan lang, Alice, bulong niya, nakangiti habang dinadama ang mainit nitong haplos. Muli niyang hinalikan ang labi nito, gumapang ang halik niya pababa sa leeg. Narinig niya ang mahinang pagdaing ni Alice na parang musika sa kanyang pandinig. Mas lalo siyang naging mapangahas. Ang mga kamay niya ay dahan-daang gumapang sa balat nitong mainit. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat paghinga nila ay nagpatunay ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Hindi lang ito basta pagnanasa. Ito ay pag-angkin, pagpapatunay na sa gabing ito, wala nang makakapigil sa kanila. Hanggang sa tuluyan nang bumigay si Alice sa init na kanilang pinagsasaluhan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, walang ibang naririnig sa sala kundi ang mahihinang paghinga,
ang langit-ngit ng sofa sa bawat kilos nila, at ang musika ng kanilang tahimik na pag-aangkin sa isa't isa. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Alonzo, agad niyang napansin ang bigat sa kanyang bisig. Nandyan pa rin si Alice, mahimbing na natutulog, bahagyang nakayakap sa kanya. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito, magulo ang buhok, may bahagyang marka sa pisngi mula sa unan, at bahagyang nakabuka ang labi. Dahan-dahan niyang inalis ang braso niya nang hindi ito magising, saka bumangon mula sa kama. Naglakad siya palabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Hindi naman siya sanay magluto, pero gusto niyang subukan. Binuksan niya ang fridge, kinuha ang ilang itlog at bacon, at nagsimulang magluto. Ilang minuto pa lang siyang abala sa ginagawa nang marinig niya ang mahihinang yabag sa sahig. Hindi na siya lumingon, alam niyang si Alice iyon. Anong ginagawa mo? Tanong nito, medyo paus pa ang boses, halatang bagong gising. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Alonzo nang hindi tumitingin, patuloy sa pagprito ng bacon. Nagluluto ka, may halong gulat sa tono nito. Bakit parang imposible? Sagot niya, bahagyang sinulyapan ito. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Nakasuot lang ito ng kanyang maluwag na polo, halos natatakpan lang ang kalahati ng hita. Muling ibinalik ni Alonzo ang tingin sa kawali, pilit binabaliwala ang bahagyang pang-aakit ng eksenang iyon. Hindi naman sa ganun, sagot ni Alice habang nauupo sa counter. Pero ikaw kasi, parang hindi bagay sa'yo yung may inaalagaan. Natigilan si Alonzo sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano iyon sasagutin, kaya sa halip, tinapos niya ang pagluluto. Kinuha ang isang plato at iniabot iyon kay Alice. Napatingin ito sa kanya, halatang nagtataka. Para sa akin to, tanong ni Alice. Tumango siya. Hindi na niya pinansin ang pagngiti nito habang sinisimulang kainin ang pagkain. Hindi rin niya ipapahalata, pero sa loob-loob niya, gusto niyang malaman kung magugustuhan nito ang niluto niya. Habang tahimik silang kumakain, pasulyap-sulyap si Alonzo kay Alice. Nang matapos ito sa pagkain, nag-inat ito at bahagyang ngumiti. Hindi ko akalaing marunong ka palang magluto. Hindi naman ako ganun kasama, sagot ni Alonzo. Pilit na hinahabol ang tamang tiyempo para sa gusto niyang sabihin. Pinanood na lamang siya ni Alice, halatang naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto kong subukan. Ang alin? Tumingin si Alice sa kanya, diretso sa mga mata. Ang kasal natin, saad ni Alonzo. Saglit na natahimik si Alice, halatang hindi inaasahan ang maririnig. Anong ibig mong sabihin? Alam kong sobrang bilis. Hindi rin tayo nagsimula sa tamang paraan. Pero gusto kong subukan, Alice. Hindi bilang isang responsibilidad lang, kundi dahil gusto na kitang makasama ng totoo. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pag-amin. Sa totoo lang, ito na yata ang unang beses na inamin niya sa sarili na may isang taong gusto niyang manatili sa buhay niya at hindi lang sa panandalian. Sigurado ka ba, Alonzo? Baka naman dala lang yan ng kung anong nararamdaman mo ngayon. Napailing si Alonzo. Hindi lang to dahil sa nangyari kagabi, putol niya rito. Matagal na akong naguguluhan. Pero ngayon lang ako sigurado sa isang bagay, gusto kong subukan ang pagsasama nating dalawa. Matagal ang katahimikan sa pagitan nila. Kita niya sa mga mata ni Alice ang pag-aalinlangan, ngunit dahan-dahan din itong ngumiti sa kanya. Kung susubukan natin, ibig sabihin ba nito ikaw na mismo ang hindi susuko? Tanong ni Alice. Hindi na nga siya nag-atubili pa. Hinawakan niya ang kamay ni Alice sa ibabaw ng mesa at hinigpitan ang kapit. Hindi ako susuko, Alice. Kahit hindi ko alam kung paano ko to gagawin ng tama, gusto kong subukan, kasama ka. Nakaramdam siya ng kaunting kaba sa paghihintay ng sagot nito hanggang sa tuluyang ngumiti si Alice. Okay, subukan natin, sabi nito. Nag-init ang dibdib ni Alonzo sa tuwa, pero hindi niya iyon pinahalata. Bagkus, isang matamis na ngiti lamang ang isinagot niya. Good. Simula ngayon, wala nang atrasan pa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang saya ng may minamahal. Dumaan ang mga araw na hindi namamalayan ni Alonzo. Simula nang sabihin niyang susubukan nila ni Alice, hindi na siya umatras. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng relasyon, isang relasyong hindi lang pisikal, kundi may kasamang emosyon. Ngunit, sa kabila ng lahat, hindi niya ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natutunan niyang alagaan ang isang tao,
Masanay sa presensya nito, at mas gusto niyang kasama si Alice kaysa sa kahit sino pa. Tahimik ang opisina ni Alonzo, maliban sa tunog ng papel na hinahawakan ni Alice. Nakatayo ito sa tabi niya, nakayuko habang tinutulungan siyang ayusin ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Dito mo ilagay ang pirma mo, sabi ni Alice, itinuro ang isang bahagi ng kontrata gamit ang ballpen. Pero hindi doon nakatutok ang atensyon ni Alonzo. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang mahahabang binti nito, bahagyang nakabuka habang nakasuot ng fitted skirt na lalong nagpaangat sa natural nitong kurba. Masyado itong malapit, masyadong nakakaakit. Umangat ang kamay niya at marahang hinapit ang bewang nito, dahilan upang mapadiin si Alice sa kanya. Alonzo, napasinghap ito, halatang nagulat sa ginawa niya. Ngumiti siya at binaon ang kamay sa makinis nitong bewang, hinahagod iyon ng marahan. Bakit parang masyado kang seryoso? Hindi ba pwedeng magpahinga muna tayo? Ngunit bago pa ito makasagot, marahan niyang idinikit ang labi niya sa gilid ng leeg nito, dinama ang mainit na balat habang humihinga siya ng malalim. Nakita niyang napapikit si Alice, hinayaan ang sarili na mahulog sa init ng sandali. Alonzo, baka may makakita sa atin, mahina at putol-putol ang boses nito. Ngunit sa halip na sumagot, hinapit niya ito ng mas mahigpit hanggang sa tuluyan na nga itong mapaupo sa kandanggan niya. At ano namang masama kung may makakita, bulong niya, nilalaro ang labi sa ilalim ng tenga nito. Pinasok niya ang kamay, dama ang init ng balat ni Alice at ang bahagyang panginginig nito sa bawat haplos niya. Alonzo, pigil nito, bahagyang humawak sa balikat niya, parang gustong itulak ngunit hindi kayang lumayo. SHH, relax ka lang, ha? Mas lalo niyang idinikit ang katawan nila. Ang init ng kanilang balat ay tila apoy na hindi mapapatay. Dumulas pababa ang labi niya, dumaan sa leeg, sa balikat, at nang muli siyang bumalik sa labi nito, sinalubong siya ng isang halik, mapusok, mainit, malalim. Sinapon niya ang likod ng ulo nito, lalong pinagdiinan ng kanilang halikan. Hindi na nila alintana ang tambak na papeles sa mesa, ang mga kontratang dapat niyang pirmahan. Sa sandaling ito, isang bagay lang ang mahalaga, si Alice. Lumipas pa ang mga araw nang hindi namamalayan ni Alonzo na unti-unti na palang nagbabago ang relasyon nila ni Alice. Hindi man niya aminin ng diretso, naging mas madali para sa kanya ang bawat araw sa opisina simula nang ito ang nag-aasikaso ng mga dokumento niya. Nagpatigil siya sa pagtitipas sa laptop nang bumukas ang pinto ng opisina niya. Sir Alonzo, si Hector, ang kanyang assistant. Anong problema? Sir, kailangan niyo pong makita. May problema sa stocks ng kumpanya. Anong nangyari? Tanong niya habang mabilis na tumayo. Biglang bumagsak ang mga shares natin sa merkado, at may dokumentong lumabas, isang kontratang pinirmahan niyo daw. Nanlaki ang mga mata ni Alonzo. Teka, anong pinirmahan ko? Ibinigay ni Hector ang isang folder. Mabilis niya itong binuklat at halos mapaluhod nang makita ang pirma niya sa isang kasunduang nagpapasa ng halos lahat ng kanyang stock sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Hindi ko to pinirmahan, madiin niyang sabi, ramdam ang panlalamig ng kanyang dibdib. Pero nasa record po na kayo ang pumirma, Master Sir, saad pa nga ni Hector. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola na may seryosong mukha. Miguel, anong ginawa mo? Lola, hindi ko alam kung paano, pero pinirmahan mo ang kontrata, Miguel. Kaya nawala ang mga stocks mo. Tuluyan siyang natulala, wala siyang maalala. Wala siyang natatandaang pumirma siya ng kahit anong kasunduan para ibigay ang shares niya. Biglang nagring ang telepono niya. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Sir Miguel, kailangan niyo pong pumunta sa mansyon niyo ngayon din, kabadong sabi ng tao sa kabilang linya. Bakit? Tanong ni Miguel. May sunog po, sir, at may tao pa sa loob. Nanlamig ang buong katawan niya. Si Alice. Wala na siyang inaksayang oras. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang lahat. Wala na siyang pakialam kung malugi ang kumpanya niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang isang taong hindi niya kayang mawala. Mabilis siyang sumakay sa kotse. Hindi alintana ang pulang ilaw ng traffic, mabilis, mas mabilis pa. Pero pagdating niya sa mansyon, tila gumuho ang mundo niya. Hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papasok, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Alice. Ngunit bago pa siya makaakyat sa hagdan, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanya, dahilan upang matumba siya sa sahig.
Habang unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang larawan nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal. Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha, tuluyan siyang napapikit. Dahan-daang damilat si Miguel. Napangiwi siya nang subukan niyang gumalaw. Masakit ang katawan niya, lalo na ang kaliwang braso at kalahati ng kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, may benda ito. Nasaan si Alice? Agad niyang tanong. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Huwag ka munang gumalaw, Miguel. Kailangan mong magpahinga. Pero nasan po si Alice? Mas madiin niyang tanong, pilit bumabangon kahit masakit ang katawan. Buhay naman po siya, di ba? Napabuntong hininga ang matanda bago umupo sa tabi niya. Buhay siya. Pero wala na siya, Miguel. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Umalis na siya. Hindi siya babalik. Halos hindi niya narinig ang sunod na sinabi ng kanyang lola. Umalis si Alice, sabay tanong ng, bakit? Hindi siya aalis ng basta-basta, sigaw niya, sabay mahigpit na itinulak ang katawan upang bumangon. Umalis siya dahil hindi kanya kayang patawarin. Napakunot noo si Miguel. Patawarin? Saan? Matagal bago sumagot ang kanyang lola. Sa pagkamatay ng lolo mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya, nanlalaki ang mga mata. Nalaman niya ang lahat, Miguel. Ang tungkol sa paghalik mo kay Isabela na sinadya mong ipakita sa matanda. Ang tungkol sa plano mong pahirapan si Alice pagkatapos ng kasal niya. Dahilan para atakehin sa puso si Isidro. At nagdesisyon siya. Ang pagkawala ng stocks, ang sunog sa mansyon, lahat ng iyon bahagi ng paghihiganti niya. Napapikit na lamang si Miguel, pilit iniintindi ang mga sinabi ng kanyang lola. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hector na may dalang sobra. Sir, iniwan po ito ng annal paper. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon. Nasaan siya? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Nasaan siya? Sigaw niya, puno ng desperasyon. Hindi namin alam, sagot ni Hector. Napuno ng galit ang mata niya. Muli siyang bumangon, hindi alintana ang sakit. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo si Alice ngayon din. Pero walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng monitor sa tabi niya at ang matinding sakit sa puso niyang hindi kayang hilumin ng kahit anong lunas. Sa loob ng 4 na taon, natutunan ni Miguel kung paano mabuhay ng mag-isa. Wala na siya sa marangyang buhay na kinasanayan niya noon. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay sa isang liblib na lugar, malayo sa gulo ng syudad. Wala siyang kasama maliban sa sariling anino at multo ng nakaraan. Nasunog ang kalahati ng kanyang mukha at braso, dahilan kung bakit iniwasan siya ng mga tao. Tinawag siyang halimaw, tinakbuhan. Pero para kay Miguel, sapat na ang parusang tinanggap niya, ang mawalan ng lahat, lalo na si Alice. Sa kabila ng lahat, hindi siya humingi ng tulong. Nagsimula siya mula sa wala. Natutunan niyang mamuhay ng simple, gumawa ng trabahong marangal. Mula sa dating CEO, naging construction worker. Siya, natutunan niyang gamitin ang kamay, hindi para sa pagpirma ng papeles, kundi sa pagbubuo ng mga bahay at gusali. Paulit-ulit siyang bumagsak, pero bumangon din siya, unti-unti, araw-araw. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang dumating. Isang kaibigan mula sa Naya ang tumawag sa kanya. Miguel, nakita ko si Alice sa airport. May kasama siyang 2 bata at isang lalaki. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumabas siya ng bahay na walang sapin sa paa, ninakaw ang isang motor sa tabi ng kalsada, at mabilis na pinaharurot ito papunta sa airport. Hindi niya alintana ang ingay ng mga busina at pulang ilaw ng traffic. Ang tanging nasa isip niya ay si Alice. Pagdating niya sa airport, halos mabaliw siya sa kaba habang nililibot ang mata sa paligid. Hanggang sa nakita niya ito, si Alice, may hawak na 2 bata, habang may isang lalaking nakatayo sa tabi. Walang sabi-sabing hinayla niya si Alice palayo. Napasigaw ito sa gulat. Miguel, nanginginig ang boses nito, parang hindi makapaniwala na siya talaga ang kaharap. Hinawakan niya ang braso nito, hindi alintana kung masaktan man ito. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya. Hindi agad ito nakasagot, kitang-kita niya ang gulat at kaba sa mukha nito. Bago pa nga siya makapagsalita ulit, isang maliit na tinig ang pumuno sa katahimikan. Mommy, sino po siya? Parang sinuntok siya sa sikmura. Mabagal siyang napatingin sa 2 batang nakatayo sa tabi ni Alice.
Maliit pa ang mga ito, marahil 3 o 4 na taong gulang, pero ang mga mata nila, parang nakatingin siya sa salamin. Lumunok siya, pilit pinaglalabanan ang pagyanig ng kanyang katawan. Sino sila? Tanong niya.